Chismis Gabaklita! Same pero iba! Kaya patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Ang gawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Ay, nabungol ako, Mare. Sorry, Mare. Ako din. Nabungol Parang ang yung bakla. eardrum ko tumawid dito. Parang tumagos sa kabilang tenga ang eardrums ko. Parang bigla silang nagdikit, dapat magkahiwalay. Diba? Bakit mo ba inangat yun? Ewan ko din ba? Anyway. Yung gusto kong ibaba yung tunog pero okay na. Tumaas. Okay na, ako na nag-adjust. Correct, diba? Siyempre kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7, 106.7, 106.7. Dapat ninyong malaman Correct. yan. Mare, bumati muna tayo. Go! Mare, batiin ko lang muna ha. Yung mga Oh. toda dyan sa may New Manila. Oh. SMB toda dyan sa may New Manila. Yung dyan sa may malapit sa crossing. Ayan, hello po sa inyong Ay, lahat. taray. Mga kuya. Nagkaroon ako ng sarili kong stickering campaign. Correct, diba? Diyan ba yung sa may likod? Sa likod ng. Sabi mo saan ba yan? Sa may Crossing. Sa may crossing, sa may tapat yan, doon sa may Bermuda, malapit. Malapit dun sa Doon sa may tulay ng hotel? San Juan. Ay! Yung, di ba, doon may sa sa- likod. Oo. Sabi ko na. Yon. Hello sa inyong lahat. At syempre, batiin din natin yung mga nakadaupang palad natin last Friday dyan sa may Kogyo, Rizal. Wow! Hi po sa inyong lahat. May mga remarkable people ka ba na nakilala Ay, dun, ang Mare? dami, Mars. Diba? Na for the first time na parang tipong hindi mo aakalain ang daming gwapo sa Kogyo. Oo, maraming gwapo dyan, diba? Mare. Kahit malayo, worth it ang biyahe. Correct. At saka malamig dyan paggabi. Correct, diba? Sarap Kasi mag-nomo-nomo. Antipolo yan Nomo-nomo. diba? Konting tumbling, Antipolo. Correct. Diba? Hello po sa inyong lahat. Oy, batiin ko lang din pala si si Kuya Obet at saka si Chang Ami. Oh, yun, nakita kami niyan last Friday. Hello po Ano sa inyong sabi sa'yo, lahat. Mare? Yan, wala, hinahanap niya yung sticker. Uy, oo. Sabi ni Kuya Obet, nasaan yung sticker kung malaki? Marami nang hihingi sa akin ng sticker kaya mamaya manghihingi nga din Padadala ako ng natin sticker. niya, huwag ka mag-alala. Hello po sa inyong lahat dyan. At syempre kay Yoli. Yan. Oo, si Yoli. Oo, si Nakita Yoli. na kayo ni Yoli. Yes, tinawag ako nung Biyernes Kapitana, nakikinig po ako sa inyo. Ay, maraming salamat, Yoli. Hi, Ate Yan. Yoli. At saka Kuya Ruel. Correct. Maraming salamat po Hello, sa hello pagtutok. po sa inyong lahat. Lagyan din kaya natin sila ng sticker at saka ng tarpaulin ng Energy FM. Bakit hindi? Dahil gusto nila yun. Oh, diba? Why Oo. not? Padadala natin yan. Oo. Diba? Anyway, Ganon. Mare, eto na nga ang chika natin, Mare, na hindi magugustuhan. Correct. May demandahan to, Mare. Oo, hindi magugustuhan ni Ate Leonora at saka ni Mami Angeline. Ayaw din ng kaibigan natin yan, ang reyna ng Sydney, si Cathy Amos. Oo. Eto na ang chika, Mare. Ang sabi, Mare, nitong Na ano mga ba? nakaraang linggo, Oh. merong mga balibalita, Mare, na may kinalaman daw di umano. Saan? Etong si Pastor Apollo Quebuloy. Oh, bakit? Ayan, sa pagkakademanda nitong si Meme Vice Ganda at nitong si Ayon Perez. So, ibig sabihin, nasa likod siya? Nasa likod daw di umano ito, Mare. Oh my ng pagkakademanda goodness. nitong si Meme Vice Ganda at saka nitong si Ayon Perez. Ay. Ang nakakalokang chika dito, Mare, dahil napagdugtong-dugtong ng mga Oh. netizen na itong si Pastor Oh. Apollo Quebuloy Oh. ang may-ari ng istasyong SMNI. Yun ang balita. Yes, kung Oh. saan nakapanayam itong dating senador na si Juan Ponce Enrile Ha? na nagbigay naman ng maanghang na pahayag laban dito kay Mime. OMG! Bakit ka rin yung boses ko? Diba? Parang lumang Oo. reporter ng showbiz. Talaga ba? Oo. Mare, tapos? ang chika naman dito, Mare, Oh. yung kapisanan ng mga Social social media media, ng broadcaster ng Pilipinas Incorporated. ay connected din daw di umano kay Pastor Apollo Quebuloy. Oh! Kung matatandaan natin, Mare. Oo, kasi marami ang nagulat, Mare, di ba? Oo. Na tipong, may ganyang grupo pala na lahat talaga, even sa media groups nagkagulatan din. Correct. Ay, may grupong ganyan. Oo. Okay. Oo. Ngayon, Mare, eto nakakaloka. Oo.
Kasi nga Mare, 'di ba, kung matatandaan natin, ilang taon na ang nakalilipas mula nung magkaroon ng iringan sa pagitan ni Meme Vice Ganda at saka ni Pastor Kibuloy. Oo, na dahil yan dun sa Powers. Yes! Na patitigilin daw traffic sa EDSA. Oo. At hinamon pa yung di umano nitong si Meme Vice Ganda, etong si Pastor Kibuloy na patigilin ang yung probinsyano pa yun. Ang probinsyano na hindi mamatay-matay. Tapos Mare, makalipas ang ilang buwan, itong ABS-CBN nawala ng prangkisa. Na-shutdown. Diba? Kaya naman, nagbigay din ng pahayag itong si Pastor Kibuloy. Pinaalalahanan nito si Meme Vice Ganda na, uy Vice, natatandaan mo ba ang paghamon mo sa akin? Na halos lumuwa yung lalamunan nyo sa kakalakak. Di wala na kayong ano ngayon. Prangkisa. Ngayon Mare, itong mga netizen na nagdugtong-dugtong na posibleng itong si Pastor Apollo Kibuloy ay may kinalaman sa pagkakademanda nitong si Meme Vice Ganda. Pero Mare, eto nang napag-alaman natin. So ibig sabihin, may kaugnayan siya dun sa grupong ito. Eto na nga Mare ang nakakaloka. Itinanggi naman ng kapisanan ng Social Media Broadcaster Incorporated na wala silang kinalaman o wala silang koneksyon kay Pastor Kibuloy. Correct, diba? Ang kanilang ihinaing reklamo or kaso laban dito kay Meme Vice Ganda at saka kay Ayon Perez ay pinagkasunduan ng kanilang grupo, hindi ni Pastor Kibuloy. Correct. Tsaka isa din, klaruhin din natin na parang hindi rin sila, although in-acknowledge sila ng MTRCB, pero wala silang ugnayan sa MTRCB. Isa pa yan. Yan ang klaro ni Chairman Lala. Kasi Mare, may mga chuchu na backbone daw di umano nitong grupo na ito. Itong si Chair Lala at saka itong si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi. Pero hindi naman chururutuso. Diba? Hindi totoo yun. Correct. Pero Mare, kaugnay ng balita na yan kung matatandaan natin, nitong September 11 naman ay kumalat ang balibalita na na-shutdown din. Ang alin? Ang Facebook page ng SMNI na pag-aari ni Pastor Apollo Kibuloy. Talaga ba? Dahil? Hindi natin malaman Mari kung anong dahilan. Pero kumalat na nga ito at marami din ang natawa. Pero wag kayong wag kayong sabi ng mga mapanirang dahil grupo ng mga broadcaster pa rin ang bumubuo dyan. Diba? Diba, kumbaga parang okay lang na tipong nandyan sila. In-acknowledge naman yung kanilang presensya, diba? Alam mo, yung tinatanong ko kanina kay Kapitana Sisa, dahil madalas kapag meron kaming mga awards night, nakikita namin yung nagko-cover ang SMNI. Diba? Na kanina lang din namin nalaman na pag-aari pala ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayan, naliwanagin natin sa ating mga panggaha, wala daw di umanong kinalaman si Pastor Apollo Kibuloy sa kasong isinampa ng kapisanan ng Social Media Broadcaster Incorporated dito kay Meme Vice Ganda at saka kay Ayon Perez. Kaya itigil nyo na ang pangbabash kay Pastor. Tsaka parang ang tagal na, diba? Tahimik naman na si Pastor, diba? Parang wala naman na siya masyadong ganap na matapos yung mga kung ano-anong kontrobersiya na inugnay sa kanya. Parang matahimik naman na ngayon. Parang hindi ko na naririnig. Diba? Wala na masyadong negative about him, diba? The name Pastor, diba? Religyoso ka. Respetuhin na lang din natin. Respetuhin natin yung kanyang, yung kanyang faith. Diba? At saka kung ano man yung pinagkakabalan ni Pastor ngayon, siguro mabuti sa kanya yun. Correct, diba? At diba? Nakakabuti. Diba? Lalo na, peace naman talaga ang gusto ng lahat. Naman. Lalo na si Pastor ay nagpapahayag ng mga magagandang balita. Diba? Yung mga ganong aspeto. At least maganda na klaruhan na talagang wala silang kaugnayan dito sa grupong ito. Kumbaga parang pangalawa na siya. Ano bang tinatakbo na ng kaso? Well, hindi pa rin natin alam dahil wala naman din tayo doon. Pero Mari, di ba pag naisampa na ito sa piskalya, wala nang wala nang urungan? Well, wala pa naman kasi.
parang kumbaga siguro wala pa rin balita kung nakatanggap na ba sila Meme Vice ng kopya ng reklamo. Hindi pa sila pinapatawag. Wala pa, 'di ba? So, hindi rin natin alam kung magpo-prosper ba. Papakantabayanan pa rin natin yan sa mga susunod na araw. Oo, lalo na Mari, grupo ito ng mga abogado. Hindi lang pala isang abogado ang dito, no, involved. 'Di ba? At syempre hindi rin naman pababayaan yan ng mga talagang legal counsel din na tumatayo bilang representative ng mga taong dinidemanda nila. At isang beses pa, Mari, uulitin natin ha. Halos araw-araw na natin inuulit. Wala pa pong pinal na desisyon ang MTRCB sa ipinataw na 12 days airing suspension. Kaya correct. Wag kayong bida-bida na magdidesisyon kung anong ipinataw. Tsaka wag kayong manawagan na kung sino mang pinagbibitiw nyo sa pwesto. Nakakaloka, 'di ba? Doon ako naluloka na, alam mo yun, na mag-aano tayo ng parang tipong panawagan kaagad na tipong dapat magbitiw sa pwesto. Dapat bumaba sa pwesto. Tsaka kung sino-sino ng sino-sinong sumasawsaw sa issue. Diba? Mamaya makita mo, Mari, pati si Spider-Man tsaka si Batman nakikipaglaban na dyan. Sinawsawan na ng lahat. Magulag ka mong Justice League yan. Hindi yan magugustuhan ng danan. Ay nako, kung saan man nahantong yan, syempre magpa-prosper pa rin yan sa mga, or magpa-progress pa rin yan sa mga susunod na araw. Antabayanan natin yan, syempre. Dahil hindi natutulog ang mga chismosa. Correct. Ganun yun. Isabit sa poste ang mga chismosa. True, at magandang CCTV yan. Dapat yan palang pinapalit ang mga MMDA. Diba? Para sigurado talagang alam, buo detalye talaga. Diba? Hindi yung pinagdadayet ang mga tao. Mahal ang bilihin, kayo mag-adjust, mag-diet kayo. Nakakaloka. Anyways, ayan. Meron ka ba yung dadagdag, Mari? Wala na, Mari. Bukod sa 1,000 ni Neri. Sino Neri? Kasi di ba na-issue na, isingit ko lang nga. Nabasa ko lang din. Kasi nag-post itong si Neri Miranda. Kailan si Neri Miranda? Asawa ni Chito. 1,000 daw. Suggestion lang naman niya ito dahil yun nga pinagdadaan niya. 1,000 daw ang budget kada linggo sa kanilang pagkain. Breakfast, lunch, saka dinner. Nababash tuloy siya, Mare, kasi hindi naman talaga magkasya ang 1,000. Alam mo, Mare, magkakasya naman yan eh. Depende sa pagbabudget. Ikaw ba, Mare, kaya mo pagkasyahin yun? Oo, pag konti lang kami. Kunwari, 3, 4, pwede. Ulamin nyo. Ano din ilang pirasong pork chop kaya yun? Talaga? Oo, 4 pieces ng pork chop, tapos 4 pieces ng chicken legs, 4 pieces ng... Alam mo, Mari, kakasya. Talaga? Kung kaya, kung gusto, may paraan. Ayan, comment below mga pangga kung kayo din kaya pagkasyahin. Magkano lang ang ilang 4 na pirasong chicken legs? Magkano ang 4 na pirasong pork chop? Diba? Yung chicken legs, Mari, naka-sunblock. Sa 1,000? Naka-sunblock! Sorry, namamalengke to die. Kaya alam ko. At talagang alam mo yung kasya din naman yan. Wag lang tayo magluho. Bakla tanungan, kasya ba ang 1,000? Oo, kakasya yan. Diba na budget? Skinless lang, magkano na yung longganisa eh. Ulam na kagad yun, diba? Alam mo yun, wag lang tayo magluho. Kasya naman. Correct. Pwede naman, itlog lang, diba? Yung tipong yung scrambled egg. Lagyan mo ng kamatis, ng sibuyas, ulam na. Diba? O kaya pagka may mga delata, kakasya yung 1,000. Sa isang linggo. Kung yung pansit canton nga, inuulam sa kanin eh. Magkano lang isang pack ng pansit canton? Wala pang 20 pesos. Dai. Kwentahin ko nga mamaya. Namamalik ito. Bakit kaya hindi magkasya sa amin? Yung 1,000 parang Dai. Kasi naman per kain nyo yata 1 kilong bigas. Hindi na nagkakakasa. Diba? Talaga ba? Anyways, nako, na tayo. Ayan na. Wala naman isa dyan nang sumayin nyo na naman ang edisyon ng Baklitas! Woo! Woo! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mo sabihin radyo. Sabihin mo!